Magandang umaga sa inyong lahat. Nakakahawa pala si Reverend Bien. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang nagbasa po ng ating banal na kasulatan ay isang reverendo mula sa kongregasyon ng Missionaries of the Servant of the Word or Misioneres de las Palabras or Misioneras de las Palabras. Siya po, kasama ang mga seminarista nila ay naririto upang humingi ng tulong sa atin upang maipatayo ang kanilang bahay tahanan at ganun din ang kanilang formation house para maipagpatuloy ang kanilang ginagawang pagmimisyon in order to spread the Word of God. Thank you, Reverend Bien. Nakakahanga po ang kwento ng kanilang superior dito sa Pilipinas or provincial superior. Siya po ay isang doktor and surgeon by profession sa kanilang bansa, Mexico. Isang napakagaling na Sorehano, para pong katulad ni Dr. Edwin Gonzaga. Pero matapos ang matagal na taon na pagpapractice ng kanyang propesyon, isa ang kanyang naging realisasyon, napakalalim na realisasyon. Ang realisasyong ang meron siya at ang talentong ibinigay ng Diyos para sa kanya ay dapat gamitin sa misyon. Kaya bilang isang doktor, isinugal niya ang kanyang kinabukasan, isinugal niya ang kanyang bukasyon at tumugon sa pagtawag ng inang simbahan para maging pari at hindi lang maging pari, magmisyon sa Pilipinas, tinalikdan ang kanyang napakagandang profesyon sa Mexico upang pumunta dito sa Pilipinas at magpakalat ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan po si Father JJ, yung pumupunta rito na pari na nakita nyo na ng maraming beses, na isang modelo ng paniniwalang ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. At ang galing na yan sa Diyos ay dapat nating ibalik sa Kanya. Itatanong ko sa inyo, ano ang meron kayo ngayon? Ano ang meron kayo ngayon? Ano ang paniniwala ninyo hinggil sa mga bagay na meron kayo ngayon? Siguro ang sasabihin ninyo sa tugon na ano ang meron kayo ngayon, ang unang sasabihin ninyo ay, Father, meron po kaming pagkain. Father, meron po kaming damit. Father, meron po kaming sasakyan. Meron kaming ari-arian. Meron kaming pamilya. Meron kaming hanap buhay. Ito yung mga dagliang tugon sa tanong na yan. Pero higit doon, meron pang mga bagay sa atin na higit dyan sa tinatawag na material resources. Father, meron po kaming pagmamahal sa isa't isa. Meron po kaming pag-uunawaan. Meron po kaming pananampalataya. At marami pang iba. The list is endless. Pero ang ikalawang tanong ay, ano ang inyong paniniwala sa mga bagay na meron kayo? May dalawang tugon sa tanong na yan. Yung tugon ng mundo at tugon dapat ng isang Kristiyano. Ano ang tugon ng mundo? Ang tugon ng mundo ay, ang lahat ng ito ay pinaghirapan ko. Ito'y akin. Kaya, ako ang may karapatang magpasya dito. Yun ang sinasabi sa atin ng mundo. Kaya kung meron kang magandang katawan, ikaw ang magde-decide kung anong gagawin mo dyan. Kung meron kang magandang boses,
Ikaw din ang magde-decide kung paano mo ito gagamitin. If you have it, flaunt it. Yun ang sinasabi ng mundo. Kaya nga usong-uso ngayon, pag may abs, pinapakita. Pagka maganda ang katawan ng hubog, no? Nakabikini palagi, kahit hindi sa beach, o nakatrunks. Because yan ang sinasabi ng mundo. What you have is yours, and you are entitled to that. Pero yun ba ang turo ng ating Panginoong Hesus sa mga bagay na meron tayo ngayon? Hindi. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus at ng banal na kasulatan, ang mga bagay na meron tayo ay galing sa Diyos at dapat ibabalik din natin sa Diyos. Kaya ang tugon natin sa mga bagay na meron tayo ay hindi lamang pasasalamat, kundi recognition of the giver. Paano tayo tutugon ng may pasasalamat? Hindi lamang sapat ang salita, Lord, salamat po, meron kaming pagkain. Salamat po, maganda ang aming kalusugan o maayos ang aking kalusugan. Salamat po, gumaling ako sa sakit na aking naramdaman sa loob ng nakaraang buwan. Hindi sapat ang salita. Ang tunay na pasasalamat ay kinikilala ang may akda ng mga bagay na meron tayo at hindi lang kinikilala, tinutupad ang layunin ng mga bagay kung bakit ibinigay sa atin. Kung atin pong tutunghayan ang una at ikatlong pagbasa, yan po ang paalaala sa atin. Binigyan ng Diyos ng yaman at talento ang mga pinagkatiwalaan niya. Pero ang malungkot, ano ang kanilang naging tugon? Number 1, ingratitude. Hindi nila ni-recognize na ang bagay na meron sila ay hindi galing sa kanila, inangkin nila ang yaman at talentong bigay ng Diyos sa kanila. Kaya anong nangyari? Nabulok at hindi nagamit ng maayos ang mga talentong ipinagkaloob sa kanila. Ano ba ang sabi sa banal na kasulatan? Kapag tayo ay responsable sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, yung meron pa ay bibigyan at yung kakaunti ay babawasan pa. Bakit? Sapagkat ang tugon natin o ang tukso o natukso tayo sa paniniwalang kung ano ang meron tayo, yun ay galing sa ating pinaghirapan. Ang totoo naman, meron talaga tayong kontribusyon. Di naman natin masasabi na wala tayong naikontribusyon sa paghuhon ng mga bagay na meron tayo ngayon, katulad ng ating talent, katulad ng mga bagay na ating ini-enjoy ngayon. Pero hindi dapat dito tumigil ang ating pagpapahalaga sa mga bagay na yan. And we should not be entitled sa mga bagay na meron tayo, sapagkat dadalhin tayo niyan sa mga bagay na ikapapahamak hindi lamang ng ating pagkatao, kundi lalo't higit ng ating kaluluwa. Kaya nga kung sakaling tayo ay pinagkatiwalaan ng maraming bagay, lagi nating tutugunin ito ng may pasasalamat. Huwag tayong maging ingrato sa nagbigay na ito sa pamamagitan ng pagtugon natin sa panawagan ng Panginoong hindi lamang natin ito pagyamanin, kundi ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit ng tama
ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin. Kung tayo ay binigyan ng isang magandang pamilya, huwag nating sayangin ito. Huwag nating abusuhin ang tiwala at pagmamahal ng pamilyang ipinagkaloob sa atin. Kasi pag binawi yan ng Diyos, pag ya'y nawala, baka pagsisihan natin sa huli. Kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng talento, huwag nating ipagdamot sa simbahan. Ang daming talento na pwedeng pakinabangan ng simbahan. Pero bakit tayo madamot sa pagbibigay nito para sa simbahan? Kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng marangyang pamumuhay, huwag tayong magdalawang isip na magbahagi nito. Kung inyo pong mapapansin, walang tigil ang simbahan sa panghihingi. Bakit? Number 1, upang gamitin ang mga bagay na ito sa ikabubuti ng pamayanan. At ikalawa, upang turuan tayo na ibalik sa Diyos ang bagay na para sa Kanya. Upang hubugin ang ating kaisipan at puso na ang meron tayo ngayon ay galing sa Kanya. At ang isang pinakamabisang uri ng pasasalamat bukod sa ating salita ay ang pagbabahagi ng talento at yaman na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa huli, sinasabi po sa atin at pinapalaalanan tayo ng una at ikalawa at katlong pagbasa na maniningil ang Diyos pagdating ng panahon. Kanyang titingnan kung paano na niya ginamit o kung paano natin ginamit ang mga biyaya at talentong ipinagkaloob sa atin. At bibigyan niya ng pagpapasya at paghuhusga ang mga ito. Kaya nga, magandang isama natin sa pananalangin ang mga kaisipang katulad nito. Ibalik natin sa Diyos ang mga biyaya na alam naman nating galing lahat sa Kanya. Kung anuman ang meron tayo, yan ay galing sa Diyos at marapat lamang na ito'y muling bumalik sa Kanya. Huwag nating sarilinin ang mga ito para pakinabangan ng sambayanan. Huwag tayong masyadong entitled sa kung anong meron tayo dahil sa isang iglap, pwedeng bawiin iyan ng Diyos. Sa isang iglap, pwedeng mawala iyan dahil hindi po yan sa atin. Ikatlo, kung sakali na tayo ay pinagkalooban ng napakalaking biyaya, pagyamanin pa natin ito at padamihin, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at pakinabangan ng sambayanan. Kahanga-hanga po ang katulad ni Father JJ na hindi natakot ibalik sa Diyos ang talento at galing na ipinagkaloob sa Kanya dahil malinaw sa Kanya na ito'y galing sa Diyos, kaya kailangang pagyamanin at ibalik sa sambayanan. Bagamat sa ngayon ay hindi niya direktang nagagamit ang kanyang propesyon dahil nandito siya sa Pilipinas. Ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang propesyon ay isang patunay na tayo bilang katiwala ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos ay dapat ibalik sa Kanya. Huwag natin sanang paniniwalain ang ating sarili at tugunin ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging ingrato. Napakalaki ng tukso sa ating mga pinagkatiwalaan. Pero tatandaan natin sa huli
na merong paniningil ang Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Wag sana nating pagsisihan ang ating desisyong sarilinin ang mga talentong ang Diyos ang sa Diyos galing o ang Diyos ang pinanggalingan. Tayo pong lahat ay magsitayo.